Welcome back to our channel, kung saan ang seguridad ng Pilipinas, pinag-uusapan natin ng walang takot at walang paligoy-ligoy. May mainit na balita tayo ngayon, si Defense Secretary Gibo Teodoro ay humiling ng consultative meeting kasama sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Finance Secretary Ralph Recto, at Budget Secretary Amina Pang-Andaman para pag-usapan ang 2026 defense budget. Ano ang ibig sabihin nito? Dodobli na ba ang pondo para sa AFP modernization? Fighter jets at submarines, tuloy na ba? Tara at pag-usapan. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. Alam natin na ang pagmodernisa ng Armed Forces of the Philippines ay hindi biro. Maraming kailangan, barko, eroplano, radars, missiles, surveillance systems, at iba pa. At sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, hindi na sapat ang minimum credible defense. Kailangan na natin ng maximum deterrence. Kaya't hindi nakataka-taka na humiling si Secretary Gibo ng high-level consultative meeting para talakayin ang 2026 budget. Sa kasalukuyan, halos 100 billion pesos lang ang annual budget ng Department of National Defense. Pero ayon sa mga insiders, target ng DND na umabot sa 130 billion pesos o higit pa ang kanilang budget sa 2026. Ang consultative meeting ay pinangunahan ni DND Secretary Gibo kasama si Executive Secretary Lucas Bersamin, na siyang kanang kamay ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Kasama rin sina Finance Secretary Ralph Recto, na siyang nagbabantay sa kaban ng bayan, at Budget Secretary Amina Pang-Andaman, na siya namang may final say sa budget allocation. Ang ganitong uri ng meeting ay bihirang mangyari unless may malaking policy direction. Ibig sabihin, mukhang seryoso na ang gobyerno sa pagtulak ng AFP modernization bilang national priority under the Bagong Pilipinas Agenda. So kung mag-increase nga sa 130 billion pesos or more ang defense budget by 2026, anong mga projects ang maaaring pondohan? Una, multi-role fighter jets. Matagal na nating hinihintay ito. Either JAS-39 Gripen ng Sweden o F-16 Viper ng US. Kung tumaas ang budget, mas madali itong maaprubahan at ma-implement. Pangalawa, submarine acquisition. Isa pa sa priority ng ReHorizon 3 ay ang pagkuha ng at least 2 submarines. May mga offers na mula sa France, Naval Group, at South Korea, Hanwha Ocean. Pero kailangan ng matatag na funding commitment. Pangatlo, radar systems at missiles. Hindi sapat na may jet ka lang, kailangan mo rin ng surveillance systems, integrated air defense, coastal missile batteries, at intelligence equipment. Pang-apat, Philippine Navy Surface Fleet Expansion. May ongoing debate kung mas uunahin ba ang surface fleet o ang submarino. Pero kung sapat ang budget, baka parehong ma-prioritize. At panglima, Self-Reliant Defense Posture, SRDP. Isama pa natin dito ang suporta sa local manufacturing ng armas, tactical vehicles, at munitions. Tuloy-tuloy ang pagdevelop ng kakayahan ng local defense industry. 2026 is crucial. Ito na ang simula ng full implementation ng ReHorizon 3 Nanograms AFP Modernization Program. Ang phase na ito ay nakatuon sa territorial defense, hindi lang internal security. Kung meron mang panahon para mag-invest sa national defense, ito na yun. Ngayong papasok na tayo sa ReHorizon 3, dapat ding maintindihan ng publiko kung gaano kalawak ang sakop ng phase na ito. Hindi lang ito tungkol sa pagbili ng bagong gamit pandigma, kundi tungkol sa pag-restructure ng buong armed forces para sa mas malawak at modernong depensa. Halimbawa, sa Philippine Air Force, bukod sa multi-role fighters, kasama rin sa plano ang pagbuo ng mas robust air defense network. Ibig sabihin, hindi lang offensive capability ang target, kundi pati na rin ang pagkakaroon ng sensors, early warning radars, at command and control systems na kayang mag-monitor ng airspace 24/7. Sa Philippine Army naman, maliban sa modernization ng armor at artillery units, may plano ring maglagay ng rocket artillery systems at long-range precision fires. Isa sa mga tinitingnang opsyon ay ang paggamit ng Israeli-made missile systems tulad ng Pulse, na kayang umatake sa targets hanggang 150 kilometers away.
Kapag na-implement ito, malaking deterrent ito laban sa mga foreign aggressors. Ang Philippine Navy, bukod sa planong submarines at surface ships, ay may push din para sa unmanned systems, kasama na rito ang unmanned aerial vehicles, UAVs, unmanned surface vehicles, USVs, at kahit unmanned underwater vehicles, UUVs. Ito ay bahagi ng tinatawag na network-centric warfare, isang sistema kung saan lahat ng units ay konektado, real-time, para sa mas epektibong operasyon. Kasama rin sa ReHorizon 3 ang pagpapatatag ng logistics at support systems. Ano ang silbi ng modernong armas kung walang sapat na fuel, maintenance, at training support? Kaya't bahagi ng dagdag budget ay ilalaan sa infrastructure, katulad ng bagong air bases, naval ports, armores, at centralized command centers. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang tao, ang sundalo mismo. Kaya't bahagi rin ng mas malaking budget ay para sa capability development, modernong training equipment, simulation systems, international training exchanges, at recruitment ng mas maraming skilled personnel tulad ng cyber defense experts, drone operators, at special operations forces. Speaking of cyber defense, ito rin ay tinututukan na ngayon. Sa panahon ng hybrid warfare, hindi sapat na may barko at jet ka. Kailangan mo ring protektahan ang communication networks ng military, pati na ang mga strategic assets tulad ng satellite feeds at national grid. Kaya may push na rin para sa cybersecurity modernization at establishment ng AFP Cyber Command. Sa madaling salita, ang hinihiling na 130 billion pesos ay hindi lang luho ng DND. Ito ay isang strategic investment na magbubunga ng mas secure, mas modern, at mas self-reliant na Pilipinas. Dagdag pa rito, tumitindi ang mga hamon sa West Philippine Sea. Palaki ng palaki ang pangangailangan ng Pilipinas na magpakita ng kakayahan para tumayo sa sarili nating paa, habang patuloy ang international partnerships. Itong hakbang ni Sec. Gibo ay bahagi ng whole-of-government approach sa bagong Pilipinas agenda. Ang ibig sabihin, hindi lang ang DND ang dapat gumalaw, lahat ng ahensya ng gobyerno ay kailangang aligned sa layunin na palakasin ang depensa at soberanya ng bansa. At hindi lang ito tungkol sa armas, kundi pati na rin sa ekonomiya, foreign policy, at development programs. Kaya't ang pag-uusap ng economic managers at defense officials ay senyales ng strategic alignment para sa mas matatag na Pilipinas. Ang tanong ngayon, madodoble nga ba ang pondo ng AFP modernization sa 2026? Kung oo, ito na ang magiging game changer sa kasaysayan ng Philippine Defense. Kung hindi, baka mauwi na naman sa delay ang mga critical acquisitions. Pero base sa mga developments at commitment ng Marcos administration, mukhang may pag-asa tayong makita ang fighter jets, submarines, at mas modernong armed forces sa loob ng ilang taon. Anong masasabi nyo dito mga kabayan? Sa tingin nyo ba dapat nang dagdagan ang budget ng DND sa 2026? Fighter jets o submarines, alin ang uunahin nyo? E-comment nyo sa baba at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at e-hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating videos. Hanggang sa muli, mabuhay ang Pilipinas!